Sa gitna ng abalang lungsod ng Maynila, kung saan ang mga busina ng sasakyan ay hindi kailanman tumitigil, at ang bawat tao ay tila nagmamadali sa sariling mundo, may isang lalaking walang tirahan na halos hindi napapansin ng kahit sino. Ang pangalan niya ay Tomas. Isang pulubi. Marumi ang damit. Gusot ang buhok. Payat ang katawan. Sa mata ng lipunan, isa lamang siyang sagabal sa kalsada, isang taong dapat iwasan, hindi pansinin at kalimutan. Araw-araw, naupo si Tomas sa gilid ng isang abalang intersection. May hawak siyang karton na may nakasulat. Konting tulong lang po para makakain. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang siya tinitingnan. Ang iba, binibilisan ang lakad. Ang ilan, may disgusto sa mukha. May mga batang tinuturuan ng magulang na huwag lumapit sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Tomas. Hindi siya nanlilimos ng malakas. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya umiiyak. Tahimik lang siyang naghihintay. Hindi alam ng mundo na minsan may bahay si Tomas. May pamilya. May pangarap. 15 taon na ang nakalipas, isa siyang ordinaryong ama, isang trooper ng delivery truck. May asawa siyang si Lina at isang anak na babae na si Maya. Simple ang buhay nila pero masaya. Hanggang sa isang gabing umuulan ng malakas. Isang aksidente. Isang truck na nawalan ng preno. Isang iglap na nagpabago sa lahat. Namatay ang asawa at anak ni Tomas sa parehong gabi. At kasabay ng pagkawala nila, unti-unting gumuho ang mundo ni Tomas. Nawalan siya ng trabaho. Nalubog sa utang. Nalulong sa alak. At sa huli, napunta sa lansangan. Mula noon, tinanggap na niya ang kapalaran. Hanggang sa araw na iyon. Isang araw na hindi niya kailanman makakalimutan. Bandang hapon, mainit ang sikat ng araw. Mabagal ang daloy ng trapiko. Nakaupo si Tomas sa paborito niyang pwesto, nang biglang may narinig siyang kakaibang tunog. Isang malakas na bang. Isang itim na kotse, isang mamahaling sedan, ang biglang huminto sa gitna ng kalsada. May usok na lumalabas sa hood. Nagkagulo ang mga tao. Oy! Ano yan? May nasusunog. Baka sasabog yan. Ang mga sasakyan sa likod ay bumusina. Ang mga tao sa paligid ay umatras palayo. Lahat umatras. Maliban kay Tomas. Sa loob ng kotse, may isang lalaking nakaupo sa driver's seat. Halatang nagpapanik. Pilit niyang binubuksan ang pinto pero hindi gumagana. Nakalock. May apoy na unti-unting sumisilip sa ilalim ng hood. Humahabol ang oras. Ngunit ang mga tao sa paligid takot. Walang gustong lumapit. Walang gustong tumulong. At doon, sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Tomas. May tao sa loob, sigaw niya. Pero walang pumansin. May sumigaw pa mula sa malayo. Hayaan mo na yan. Delikado. Ngunit hindi nakinig si Tomas. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Hindi niya iniisip ang panganib. Ang naisip lang niya. Ayokong may mamatay ulit sa harap ko. Tumakbo si Tomas patungo sa kotse. Mainit ang katawan ng sasakyan. Kumakalat ang usok. Naririnig ang ubo at hingal ng lalaki sa loob. Sir! Sir! Kalma lang po, sigaw ni Tomas habang sinusubukang buksan ang pinto. Nakalock pa rin. Walang nagbigay ng tulong. Walang bombero. Walang pulis. Isang pulubi laban sa apoy. May nakita si Tomas na malaking bato sa gilid ng kalsada. Pinulot niya ito. Isang malakas na hampas sa bintana. Basag. Napasigaw ang mga tao. May ilan na nagsimulang mag-video gamit ang cellphone. Ngunit si Tomas walang pakialam. Hinila niya palabas ang lalaki mula sa sasakyan, kahit nasusunog na ang manggas ng damit niya. Mabigat ang lalaki. Pero pinilit niya. Hanggang sa tuluyan niya itong mailayo sa kotse. Ilang segundo lang matapos iyon. Boom! Sumabog ang kotse. Napatigil ang lahat. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatitig. Sa isang pulubing duguan ang kamay, nangingitim ang balat dahil sa init at hingal na hingal. At sa isang lalaking buhay. Dumating ang ambulansya. Dumating ang pulis.
Ngunit si Thomas, tahimik lang na umupo sa gilid ng kalsada, parang walang nangyari. Isang pulis ang lumapit sa kanya. Kuya, ikaw ang nagligtas sa kanya? Tumango si Thomas. Bakit mo ginawa? Tanong ng pulis. Sandaling natahimik si Thomas bago sumagot. May mga taong hindi na nailigtas noon, ayokong madagdagan pa. Dinala sa ospital ang lalaki. Bago siya isakay sa ambulansya, bahagya siyang nagising. Tiningnan niya si Thomas. At mahina niyang sinabi, hanapin niyo siya di. Hindi alam ni Thomas kung sino ang lalaking iyon. Hindi niya alam na sa oras na iyon, ang buhay niya ay tuluyan ng magbabago. Nagising ang lalaki sa isang malamig at maliwanag na silid. Amoy gamot. Amoy disinfectant. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, at ang unang nakita niya ay puting kisam, may ilaw na nakakasilaw. May mahihinang tunog ng makina, beep beep beep. Hospital. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit nanlambot ang katawan niya. May benda ang braso at may sugat sa noo. Bahagya siyang napangiwi sa sakit. Isang babaeng nakauniporme ang biglang lumapit. Sir, wag po munang gagalaw. Kakagising niyo lang, mahinahong sabi ng nurse. Hinaplos ng lalaki ang dibdib niya, parang sinisigurong humihinga pa siya. Buhay pa ba ako? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang nurse. Opo. Kung hindi dahil sa taong nagligtas sa inyo, baka iba na po ang sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Nasaan siya? Agad niyang tanong. Yung lalaking nagligtas sa akin. Nagkatinginan ang nurse at ang doktor na kakapasok lang sa silid. Hindi po namin alam kung nasaan na siya, sagot ng doktor. Pero base sa ulat, isa po siyang pulubi. Tahimik ang lalaki. Isang pulubi. Siya ang nagligtas sa buhay niya. Ang pangalan ng lalaki ay Alexander Montenegro. Sa mundo ng negosyo, isa siyang alamat. Isang self-made billionaire. May-ari ng isa sa pinakamalalaking construction at energy company sa bansa. Kilala siya bilang isang malamig, istriktong negosyante, walang emosyon, walang awa, at laging inuuna ang tubo. Para sa mga empleyado niya, isa siyang boss na kinatatakutan. Para sa mga kakumpetensya niya, isa siyang halimaw. Para sa media, isa siyang misteryosong bilyonaryo. Ngunit sa loob ng silid ng ospital, isa lang siyang lalaking muntik ng mamatay. At ang nagligtas sa kanya. Isang pulubi na hindi man lang niya kilala ang pangalan. Lumipas ang 2 araw. Buong oras, hindi matahimik si Alexander. Paulit-ulit niyang naaalala ang eksena. Ang usok. Ang init. Ang takot. At ang mukha ng lalaking humila sa kanya palabas na nasusunog na kotse, marumi, sugatan, pero determinado. Hanapin niyo siya, utos ni Alexander sa kanyang assistant na si Marco. Sir, marami pong pulubi sa lugar na iyon, sagot ni Marco. Wala akong pakialam, malamig na sabi ni Alexander. Gamitin niyo ang lahat ng paraan. Ay, si. Police. Social media. Hanapin niyo siya. Tumango si Marco. At doon nagsimula ang paghahanap. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod. Tahimik na naglalakad si Thomas sa ilalim ng tulay, may hawak na supot ng tinapay na ibinigay sa kanya ng isang matandang babae. Masakit pa rin ang mga kamay niya. May paso ang braso. Ngunit hindi siya nagreklamo. Para sa kanya, normal lang ang sakit. Ang hindi niya alam. Ang ginawa niyang kabayanihan ay kumalat na sa buong social media. Viral, pulubi, niligtas ang lalaki mula sa nasusunog na kotse. Isang bayani sa lansangan. Pulubi, hinarap ang apoy para magligtas ng buhay. May mga video. May mga larawan. May milyong views. Ngunit si Thomas, walang cellphone. Wala siyang ideya na siya na ang pinag-uusapan ng buong bansa. Kinabukasan, may 2 lalaking nakaformal na damit ang biglang lumapit kay Thomas habang siya'y nakaupo sa dati niyang pwesto. Kuya Thomas, tanong ng isa. Nagulat si Thomas. Bakit? Kami po ay mula sa kumpanya ni Alexander Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Thomas. Hindi ko po kilala yan, sagot niya. Sir, seryosong sabi ng lalaki. Siya po ang lalaking iniligtas ninyo. Parang bumagal ang mundo ni Thomas. Buhay po ba siya? Agad niyang tanong.
Opo, sagot ng isa pa. At gusto po niya kayong makausap. Dinala si Thomas sa isang kotse. Hindi pa siya kailanman nakasakay sa ganoong klaseng sasakyan. Malinis. Malamig. Tahimik. Pinagmasdan niya ang sarili niya, marumi ang damit, butas ang tsinelas. Baka magkamali kayo, mahina niyang sabi. Pulubi lang ako. Umiti ang assistant. Sa mata ni Sir Alexander, kayo po ang taong nagligtas ng buhay niya. Pagdating nila sa ospital, agad siyang dinala sa isang EA room. Pagbukas ng pinto, nagkatinginan ang dalawang lalaki. Tahimik. Mabigat. Unti-unting umupo si Alexander sa kama, pilit na inaalala ang mukha sa gitna ng usok. Ikaw, mahina niyang sabi. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tumango si Thomas. Bakit mo ginawa? Tanong ni Alexander. Wala kang mapapala. Delikado. Pwede kang mamatay. Napayuko si Thomas. May mga mahal ako sa buhay na namatay na, sagot niya. Kung kaya kong iligtas ang isa gagawin ko. Napatigil si Alexander. May kirot sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may luhang pumatak sa mata ng isang bilyonaryo. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo pati konsensya ko. Nagulat si Thomas. Sir, hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim si Alexander. Dahil sa aksidenteng iyon, sabi niya. Napagtanto kong wala pala akong tunay na buhay. Pera lang ang meron ako. Tahimik si Thomas. Simula ngayon, dagdag ni Alexander. Babaguhin ko ang lahat. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil may isang lihim na malapit ng mabunyag. Isang katotohanang mag-ugnay sa nakaraan ni Thomas at sa kapangyarihan ni Alexander. Isang revelasyon na magpapabago sa kapalaran nilang dalawa. Hindi naging tahimik ang desisyong ginawa ni Alexander Montenegro. Sa katunayan, parang lindol itong yumanig sa buong mundo ng negosyo. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang press conference, bumagsak ang stocks ng Montenegro Group. Sunod-sunod ang emergency meetings. May mga investors na nag-withdraw. May mga board members na nagalit. At sa likod ng lahat ng ito, may mga taong ayaw na mabunyag ang mas malalim na katotohanan. Sa isang madilim na conference room, nagtipon ang ilang makapangyarihang lalaki. Mga dating kasosyo ni Alexander. Mga taong yumaman dahil sa katahimikan ng nakaraan. Nasiraan na siya ng ulo, sabi ng isa, malamig ang boses. Binubuksan niya ang mga kasong matagal na nating inilibing. Hindi lang pera ang mawawala, sagot ng isa pa. Kalayaan natin. Tumahimik ang silid. Isang pangalan ang binanggit. Thomas. Kung wala ang pulubing yan, sabi ng isa. Hindi magigising ang konsensya ni Alexander. Isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa labi ng pinakamatandang lalaki sa grupo. Kung gayon, mabagal niyang sabi. Alam na natin kung saan tatama. Samantala, si Thomas ay nagsisimula palang masanay sa bago niyang buhay. May maliit na kwarto na siya sa isang transitional housing program. May malinis na damit. May regular na pagkain. At higit sa lahat, may dignidad. Ngunit kahit anong pilit niyang takasan ang nakaraan, ramdam niya. May kakaiba. May mga matang sumusunod. Isang gabi, pauwi siya galing sa community center nang may biglang huminto na itim na van sa tabi niya. Bumukas ang pinto. Sumakay ka, malamig na utos ng isang lalaki. Nanlamig ang dugo ni Thomas. Sa kabilang banda, si Alexander ay abala sa paghahanda ng isa pang press release, isang mas malaking revelasyon. Plano niyang ibunyag ang buong sistema ng katiwalian sa industriya. Ngunit biglang tumunog ang cellphone niya. Isang video message. Pagbukas niya, nakita niya si Thomas. Nakatali ang kamay. May pasa ang mukha. Atensyon, Alexander, sabi ng boses sa video. Tumigil ka na. O ito ang magiging kapalit. Parang gumuho ang mundo ni Alexander. Marco, sigaw niya. Tawagin ang pulis. Tawagin ang lahat. Ngunit umiling ang assistant. Sir, seryoso niyang sabi. Kung gagalaw tayo ng mali baka hindi na siya buhay. Napaupo si Alexander. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niya ang takot na naramdaman ni Thomas 15 taon na ang nakalipas. Sa isang abandonadong bodega, nakaupo si Thomas sa sahig. Masakit ang katawan. Pero mas masakit ang isip. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Isang lalaking nakasweet ang lumapit sa kanya. Simple lang, sabi nito. Isa kang simbolo. At ang simbolo kailangang burahin. Umiti si Thomas kahit nanginginig. Kung papatayin niyo ako, sabi niya. Hindi niyo mabubura ang katotohanan. Sinampal siya ng lalaki. Samantala, gumawa ng desisyon si Alexander. Isang desisyong ikinagulat ni Marco. Sir, hindi pwede. Gagawin ko, putol ni Alexander. Kung kailangan kong isuko ang lahat gagawin ko. Tinawagan niya ang media. Isang live broadcast. Sa harap ng buong bansa. Inamin niya ang lahat. Mga pangalan, mga dokumento, mga sikreto, at sa huling bahagi ng pahayag. Kung may mangyari man sa akin o kay Thomas, sabi niya. Alam niyo na kung sino ang may kasalanan. Sa bodega, biglang umingay ang telepono ng isa sa mga lalaki. Boss, sabi nito. Nag-live si Montenegro. Nagkagulo. Nagmurahan. Ilabas niyo na yan, sigaw ng isa. Ngunit huli na. Nakarating na ang pulis. May mga sirena. May ilaw. Nabuksan ang pinto ng bodega. Nakita ni Thomas ang liwanag. At ang isang pamilyar na boses. Kuya Tomas. Si Alexander. Pagkatapos ng gabing iyon, may mga naaresto. May mga kasong isinampa. May mga imperyong bumagsak. At si Alexander. Nagbitiw bilang sihi. Isinuko ang yaman. Piniling humarap sa batas. Sa korte, magkatabi silang umupo. Isang dating pulubi. Isang dating bilyonaryo. Hindi ko ito ginagawa para gumaan ang konsensya ko, sabi ni Alexander kay Thomas. Ginagawa ko ito dahil tama. Tumango si Thomas. Minsan, sabi niya, kailangan talagang may mawala para may mabuo. Lumipas ang mga buwan. Si Alexander ay nahatulan ng pagkakakulong, mas maiksi kaysa inaasahan dahil sa buong kooperasyon at pagbubunyag. At si Thomas, tinanggap bilang tagapangasiwa ng Maya Learning Center. Hindi bilang mukha ng kampanya, kundi bilang patunay na kahit gaano ka pa kababa, may kakayahan kang baguhin ang mundo. Ngunit may huling kabanata pa. Isang huling tagpo. Isang huling aral. Tahimik ang umaga sa maliit na kulungan sa labas ng lungsod. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa makitid na bintana, tumatama sa mukha ng lalaking minsang kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo, si Alexander Montenegro. Hindi na siya nakasuit. Hindi na siya napapaligiran ng mga tauhan. Isang ordinaryong bilanggo na lang siya ngayon. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang tinatakasan. Sa kabilang dako ng lungsod, abala naman si Thomas sa Maya Learning Center. May mga batang tumatakbo sa pasilyo. May mga gurong nagtatawanan. May mga magulang na may pag-asang muli sa mga mata. Dati, sa lansangan natutulog si Thomas. Ngayon, sa gitna ng mga batang may pangarap. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang desisyong ginawa niya, ang piliing maging tao sa gitna ng apoy. Isang araw, may dumating na sulat sa Maya Learning Center. Walang return address. Tahimik na binuksan ni Thomas ang sobre. Sa loob, isang maikling liham. Kuya Tomas, hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong sumulat sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, araw-araw, dala ko ang bigat ng mga desisyong ginawa ko noon. Hindi ko inaasahang ang taong magtuturo sa akin ng kahulugan ng buhay ay isang pulubing iniligtas ko, o mas tama sigurong sabihin, isang pulubing nagligtas sa akin. Kung may natutunan man ako rito, iyon ay ito. Ang yaman ay walang halaga kung wala kang konsensya. Salamat sa pagkakataong maging tao muli. Alexander D. Matagal na nakatitig si Thomas sa liham. Walang galit. Walang tuwa. Isang tahimik na kapayapaan. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa bulsa. Sir Thomas, tawag ng isang bata. Tutulungan mo po ba ako magbasa? Ngumiti si Thomas. Siyempre, sagot niya. Halika.
Lumipas ang mga taon. Ang Maya Learning Center ay lumaki mula sa isang gusali, naging 3. Mula sa 20 bata, naging daan-daan. At sa bawat graduation, isang kwento ang paulit-ulit na ikinukwento ni Tomas. Hindi ang kwento ng bilyonaryo, kundi ang kwento ng pagpili. Hindi ko kayo tinutulungan dahil mayaman ako, sinasabi niya sa mga bata. Tinutulungan ko kayo dahil minsan may tumulong sa akin kahit wala akong maibigay. At sa bawat salitang iyon, may batang natutong mangarap. Samantala, sa loob ng kulungan, si Alexander ay tahimik na nagsisilbi. Hindi siya espesyal. Hindi siya slayew. Isa lang siyang bilanggo na tumutulong sa kapwa bilanggo, nagtuturo ng basic accounting, tumutulong magbasa ang mga hindi marunong. May mga gabing umiiyak siya. May mga gabing tahimik lang. Pero sa bawat umaga may kapayapaan. Dahil alam niyang sa wakas, hinarap na niya ang katotohanan. Isang hapon, dumating ang balitang inaasahan. Malaya na siya. Hindi dahil nakalimutan ng mundo ang ginawa niya, kundi dahil tinanggap niya ang parusa. Paglabas niya ng kulungan, walang media. Walang kamera. Isang tao lang ang naghihintay. Si Thomas. Nagkatinginan silang dalawa. Walang yakap. Walang drama. Isang tahimik na pagkakaintindihan. Salamat, sabi ni Alexander. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, sagot ni Thomas. Gawin mo na lang ang tama. Tumango si Alexander. At iyon ang gagawin ko, sagot niya. Hindi na bumalik si Alexander sa negosyo. Sa halip, naging tahimik siyang katuwang ng foundation. Walang pangalan sa gusali. Walang mukha sa poster. Isang ordinaryong tao na natutong maging sapat. Isang gabi, habang naglalakad si Thomas pauwi, dumaan siya sa dating intersection. Ang lugar kung saan nasunog ang kotse. Ang lugar kung saan nagtagpo ang dalawang buhay. Huminto siya sandali. Tumingin sa kalsada. At doon, bulong niya sa sarili. Nagbago ang lahat. Sa dulo ng kwento, hindi ang pulubi ang naging bilyonaryo. At hindi rin ang bilyonaryo ang naging bayani. Kundi, 2 taong piniling baguhin ang sarili. Sa gitna ng apoy. Sa gitna ng takot. Sa gitna ng kapalaran. Dahil minsan, ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang tapang na gawin ang tama. Kahit walang kapalit.